pwede lang ihinto ang oras ay gagawin na ni Calista yun. Gusto niya sa mga sandaling yon ay tumigil ang oras at wag nang lumipas pa. At baka nananaginip lang siya, baka hindi totoong nasarapan niya ng kanyang ina. Get in, hihintayin kita dito. Ang boses ni Vincent na nagpabalik kay Calista mula sa malalim na pag-iisip. Nilingon niya ito't puno ng pasasalamat na ang nginitian. Kung hindi niya siguro to kasama, hindi kaya kayang pumasok sa loob pero gusto niyang makausap. Ang ina ng mag-isa kaya nilakasan niyang loob at hinayaan ni si Vincent na maghintay sa labas. May maginang nagbabantay sa kanyang ina at ayon kay Rex ay best friend ito ng kanyang ina na matagal na nitong nakakasama na siya ring tumutulong dito. Nang makita siya ng mga itong pumasok ay kagad na tumayong mag-ina at lumapit sa kanya. Mukhang alam ng mga to ang sadya niya kaya pagkatapos siya nitong yakapin iniiwanan na sila nitong dalawang mag-ina. Chantria. Mahinang sambit ng kanyang ina na tila pumisil sa puso ni Calista. Sa wakas, sa loob ng mahigit 20 taon ay narinig niya ulit ang pangalang binanggit ng kanyang ina. Sa pagkakabanggit nito ng pangalan niya ay tila may kumurot sa kanyang puso. Chantria, do you still remember me? You probably forgot about me, right? Hindi kagad nagsalita si Calista at nanatili lang na nakatitig sa kanyang ina. Mahinang napabuntong hiningang kanyang ina siya kahit tumuling nagsalita na walang balak na magsalita si Calista. I am sorry. Kasalanan ko kung bakit naging magulo at mahirap ang buhay mo. Sarili ko lang ang dapat nisisihin kung bakit ngayon lang tayo nagkita. Kahit na alam kong matagal mo na akong hinahanap. Sa unang pagkakataon ay tumingala si Calista at nakitang maluhaluhang mata ng ina. Pero imbis na sagutin ng sinabi nito ay tinanong niya kung anong nangyari dito. Why are you here? Sino may gawa sa'yo niyan? Tukoy niya sa mga sugat nito sa braso na nakabenda pa rin. Ang totoo, hindi yun ang gusto niyang gawin. Ang gusto niya ay sugurin to at yakapin ng mahigpit upang puna ng panahon na nagkalayo silang dalawa. Nang tumanggi itong sumagot ay lumapit siya sa kama sa kamatim itong tinitigan. Kung nagsisisi ka na iniwan mo ko noon, bakit hindi mo sabihin sa akin ngayon ang dahilan? Bakit iniwan mo ko sa ibang tao at hindi mo ko binalikan? Ang tagal ko naghintay sa inyo. Munti ka nang pumiyok ang boses ni Calista. Kung hindi niya lang napigilan ang sarili. Tuluyan na laglag ang luha sa mga mata ng kanyang ina at humagulhol. Umupo naman si Calista sa kama tinawakan ng palad nito sa kamarahang pinisil. Matagal silang nanatiling magkayakap at habang dinadamdam ni Calista ang init ng yakap ng inay nagsalita ito. Hindi ko sinasadya na hindi ka balikan, Chantria. May mga taong humahabol sa akin noon at gusto ko akong patayin. Hindi ko naman pwedeng iwan ka sa mga taong nakakilala sa akin dahil ayaw ko mapagbayilang ka sa mga humahabol sa akin. Kaya iniwan kita sa kaklase ko noon sa kolehiyo na nandito rin sa Maynila naninirahan. Pero nang binalikan na kita, ang sabi sa akin ng lalaking yon ay kumalas ito sa pagkakayakap sa kasumulyap sa kanya. Ang sabi niya ay patay ka na, kaya hindi kita hinanap. Nagpakalayo-layo ako upang hindi ako matuntun ng mga humahabol sa akin at kahit ang mga Harrington. Alam ni Calista na kailanman hindi siya kayang iabandonan ng kanyang ina. Kahit na bata pa siya nung iwan niya ito, ay alam niyang mahal na mahal siya nito. Kaya sa matagal na panahon ay hinanap niya ito at sa wakas ngayon nagkatagpo na sila. Wala nang pagsidla ng tuwang puso niya, kumpleto na silang magpamilya. Nakita na niyang kanyang ina at bumalik na rin sa piling niya si Vincent. Ma, alam mo ba kung sino humahabol sa inyo noon? Dahil sa katanungang yon ay muling namutlang mukha ni Clemente, ang kanyang ina at nawalang masayang ngiti sa labi. Napayuko ito at mahigpit na napahawak sa kumot. Ma, bukod sa mga taong gusto niyong ibunyag sa paintings na gawa ninyo, kasama rin bang mga Harrington sa gustong magpapatay sa inyo? Diretsang tanong niya nang hindi siya sinagot ng kanyang ina. Lihim na naggitngit ang kalooban niya dahil sa galit na nakita sa mukha ng ina nang binanggit niya tungkol sa pamilya ng kanyang ama. Chantria, ang totoo hindi mo na kailangang i-involve ang sarili mo sa gulo ko sa iyong ama. At ang kuya mo, si Frederick, bata pa siya noon kaya't hindi niya rin kayang depensahan ang sarili niya. Hindi niya pa kayang gumawa ng sariling desisyon. Sana'y wag mo siyang idamay sa galit mo. Alam kong mahal na mahal ka ng kapatid mo, Chantria. Marahas na ibinuga ni Calista ang kinikimkim na galit para sa pamilya ng kanyang ama. Ibig mong sabihin ay ayaw mo nang bigyan ng leksyon ng pamilyang nang api sa'yo?
Alalahanin mo na silang dahilan kung bakit nagkalayo tayo. Mapait nang ngumiti ang kanyang ina. Ano pa bang dapat kong ayusin? Bumalik ako ng Pilipinas dahil gusto kitang makita. Wala na akong pakialam sa kanila pero sa'yo meron. Ngayong nagkita na tayo, hindi na tayo magkakahiwalay pang muli. Isasama kita sa pag-alis ko, Chantria. Natigilan si Kalista sa narinig. Aalis? Ma, bakit kayo aalis? Bakit kailangan niyo akong isama? No. Tumayo si Kalista at hinarap ang ina na puno ng pag-aalinlangan. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo dahil may pamilya ako dito, ma. Napayuko ang kanyang ina. Yes, as I thought. Alam kong hindi ka na bata at may sarili ka ng desisyon. Pasensya na, Chantria. Sa mata ng mama ay isa ka pa ring bata. Hindi ko naisip na pamilyado ka na rin palang tao. Malamlamang matang tinignan siya ng kanyang ina saka siyang nginitian. Napakamot naman sa batok na sinalubong niya ng tingin ng ina. Hindi ba pwedeng hindi ka na lang aalis, ma? Ayaw mo ba na makita ang mga apo mo? And tinaas niyang palad at pinakita ritong daliri. I am getting married, ma. Matamis siyang umiti na halos sumabot sa kanyang tenga. Talaga, iha? Tumango siya saka maingat na niyakap ang kanyang ina upang hindi masagi ang sugat nito sa braso. Yes, ma. You know him, right? He tried to save you but failed. Kinuwento niya sa inang nangyari kay Vinson mula nang magkakilala sila nito. At hanggang sa makidnap ito ni Odelia, napailing ang kanyang ina nang marinig ang sinabi niya. Napakawalang hiya talaga ng mag-amang yon. Isa sila sa dahilan kung bakit kailangan kong magtago. At kahit hindi nito ituloy ang sasabihin ay alam na ni Kalista ko anong gustong sabihin nito. Ang kanyang ama, alam kong ayaw mo makita ang aking ama. Kung gusto mo ay mamuhay tayo ng malayo sa kanya. Basta wag ka nalang umalis, ma. Okay? Umiling ito. Hindi nila ako pakakawalan hanggat alam nila na buhay ako, hindi nila ako palalapitin sa'yo. Nanlumo si Kalista sa narinig. Mukhang matindi talagang pinagdaanan nito sa poder ng kanyang ama dahil siya takot na nababasa niya sa mukha nito. Huwag kang mag-alala, ma, dahil hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa'yo, ay hindi ko siya palalapitin sa'yo. Hindi katagalan at nakatulog ng kanyang ina sa mahaba nilang pag-uusap. Saka naman bumalik ang kaibigan nito kasamang anak na pati na rin si Vinson. Ay umupo sa tabi niya. Tita Mariet, salamat sa pag-alaga sa aking ina. Sa ngayon ay napigilan ko na siya na huwag umalis pero kailangan niyang lumipat ng ospital dahil nandito rin sa ospital na itong aking ama. Nabigla si Tita Mariet at puno ng pag-alalang tumingin sa kanyang ina. She is hyperventilating when talking about your father. Mabuti na lang at hindi na-trigger. Naintindihan ko siya kung bakit ayaw niya makita ang iyong ama. Pero Kalista, hinawakan itong kamay niya. Alam kong kahit na nasasaktan ng iyong ina kapag nababanggit ang ama mo, pero itong tatandaan mo, mahal pa rin ng iyong inang iyong ama. Kaya siya nagkakaganyan ay dahil hanggang ngayon hindi niya matanggap na tinakwil siya ng pamilya Harrington at hindi malang pinaglaban ng iyong ama. Naikuyom ni Kalistang palad dahil siya narinig. Simula ngayon hindi niya hayaang makita ng kanyang ina si Mr. Harrington, ang kanyang ama. Matapos makipag-usap sa kanyang amay kagad na rin silang umalis ng ospital at muntik pa nilang makasalubong si Jerome na nagbabantay sa kanyang ama. At kung nagkataon ay baka malaman itong nasa ospital rin ng kanyang ina. Pagkalis sa ospital pumunta si Kalista at Vincent sa salon upang magpaayos dahil kasal ngayon ni Tor at Natalie. Ginanap ang reception sa Chantria Manor dahil mas mapanatag ang loob ni Kalista sa seguridad ng mga bata doon. Isa pa madami nagbabantay sa mga ito. Hanggang ngayon hindi pa rin siya mapanatag dahil nabalitaan niya mula kay Lucy na nakalaya na raw mula sa pagkakakulong si Celeste. Hindi niya alam kung may binabalak itong masama o wala, pero mabuti na rin kapag nag-iingat siya. Lalo pat hindi niya alam kung nasan ito ngayon. Simple lang ang seremonya. Ng kasalatanging mga kapamilya lang nila, ilang kaibigan ng imbitado. Hindi rin sila nagtagal doon na magpamilya dahil matapos ang seremonya at pagpapakilala sa mga bisita ay umuwi na rin kagad siya kasama ang mga bata. Nagpaiwan si Vinson dahil pinilit ito ng mga kaibigan na makipagbanding at pagbayarin sa loob ng 5 taon na hindi na mga to pagkikita. Kinabukasan pumunta sa eskwelahan ng mga bata si Kalista dahil nais niyang i-transfer ng paralan ng mga to matapos malaman na may nakaaway si Santino. Kahit pinagtatanggol lang ng anak niyang kaklase nito mula sa isang batang bully, ay ito pang napagbintangan at pati ang direktor ng paralan ay sila pang pinapalabas na masama.
Private school ang paaralan ng apat at pawang mayayaman lamang ang nakakapasok doon. Ang problema, hindi alam ng direktor ng paaralan na siyang asawa ni isang tanyag na Vincent Alcaraz. Dahil nga sa pagkawala ni Vincent, the transfer was smooth even though the school director didn't come out to meet them, and the whole process was done by his secretary. Pinagkibit lang yun ng balikat ni Calista at kagad nang bumalik sa sakyan kasama mga bata. Ayaw niya na magtagal dito sa lugar kung saan hindi magandang environment para sa mga anak niya. Kakalabas pa lang nila sa gate ng school at nasa malawak pa lang silang parke. Sa labas ng paaralan biglang may mga kotse na humarang sa daraanan nila. Kahit siya lumikot may kotseng humarang. Dumilim ang mukha niya at matapos ihintong kotse nilingon niyang apat na bata sa likuran. Stay here and don't come out. Kinuha niyang phone sa bulsa. At ipinasa yon kay Santino. Call your daddy and explain the situation. Pagkasabi nun bumaba siya ng sasakyan matapos sila kang pinto sa passenger seat upang hindi makababang isa man sa apat. Hindi niya rin nakalimutan na kunin ang baril na nakalagay sa secret compartment ng kotse at sinuksok yon sa likuran. Alam niyang hindi si Celeste may pakana nito, lalo pat walang perang babaeng yon. Matapos na makulong, wala siyang idea kung sino may lakas ng loob na humarang sa kanya. Pero nagkakamali ng binangga dahil lalaban ng mga to siya para ipagtanggol sino man sa mga anak niya. Nang makababa si Calista, kagad niyang nakitang ama ng batang binuli umano ni Santino. Hindi na siya nagtaka nang makita ito. Sa unang paghaharap pa lang nila ay nangahamon na kagad ito sa kanya, lalo pat hindi siya nito kilala. Porket may pangalan ng mga to at isa sa mayamang angkan sa Pilipinas ay minamata siya ng mga ito. Pero hindi siya nagpadaig at hindi hinayaan si Santino humingi ng pasensya dahil alam niya na walang kasalanan ng bata at nakita niya yon sa CCTV recording na hindi kayang aminin ng ama ng batang nakaaway niya. Anong gusto mong palabasin at daraanan ay kailangan mong harangan namin? Kaswal na tanong ni Calista. Bagamat hindi siya natatakot sa karap, kagad naman niyang inihanda ang sarili. Lalo na't pinalibutan na siya ng mga tauhan ng ama ng batang nakaaway ni Santino. In fact, kilala ni Calista ang lalaki, si Mr. Da Costa. May dealings to sa SEAS Group pero dahil si Ria ang nakakausap nito hindi siya nito kilala. Natatandaan mo pa ba ako babae? Nakapamewang na pang-uuyam nito sabay sa niya sa tauhan nito. Nalapitan siya. Hindi na tinag si Calista kahit pa ilang kalalakihan na nakapalibot sa kanya. This is a piece of cake for her. I ask you once again, Mr. Da Costa, bakit mo hinarangan ang daraanan namin? Dahil sa pinakitang tapon ni Calista ay lalong tumindi ang inis ng lalaki. Lalo pa nitong hinimok ang mga tauhang hawakan at pigilan siya. Pero bago pa may makalapit sa kanya ay mabilis siyang umiwas sa hinawakan ng kamay ng lalaking at mangpapaluin siya ng tubo. Kahit na marami pang tauhan na lalaki pinaharap sa kanya, hindi nag-atubiling makipaglaban si Calista at kahit ni isa ay walang nakalapit sa kanya. Mister, kahit na anong gawin mo, hindi ako hihingi ng tawad o ang anak ko. Pareho nating alam kung sino may kasalanan at hindi ang anak ko yun. Kung gusto mo kong harapin ay harapin mong diretso at huwag kang duwag na nagtatago sa tauhan mo. Mukhang naapektuhan ng lalaki sa sinabi niya, kaya naman kagad itong lumabas sa likod ng tauhan nito at humugot ng baril sa kagad na itinutok sa kanya. Pero hindi nakaramdam ng takot si Calista kahit pa may baril ang kalaban niya. Sanay na siya sa mga ganitong eksena at masigit pa ritong nasusugapan niya. Sa tingin mo, porket may baril ka ay matatakot na ako sa'yo? Nakataas ang noong tingin niya sa lalaki. Mr. Da Costa, kung ilalagay natin sa kamay mong batas, kahit pareho nating alam na baluktot yun, hindi uunlad ang Pilipinas dahil sa taong katulad mo. Kung aaminin mo lang sana sa sarili mo na may kasalanan ka, hindi na ituloy ni Calista ang iba pang sasabihin ng biglang malakas sa pagsabog ang nangyari sa kanilang likuran, kung saan nakaparadang sasakyan ni Mr. Da Costa. Hindi lang tumigil sa isa kundi ang iba pang sasakyang nakaparada ay nasagasaan din ng bagong dating na bulldozer. Lahat ng sasakyang apektado yung sasakyan ng mga tauhan ni Mr. Da Costa. Kagad namang napatda sa takot at gulat ang lalaki na makita kung sinong bumaba mula sa kotseng nakasunod sa bulldozer. Mr. Alcaraz? Halos mamutla ang mukha ni Mr. Da Costa sa takot nang makita si Vincent. Yes, si Vincent ang bagong dating at tila isa tong malaking boss sa pelikula habang nakataas ang nung naglakad palapit sa kanya habang niluluwagan ang suot na korbata. Nang makalapit sa kanyang lalaki kagad siya nitong hinigit sa bewang matapos halikan sa labi.
Saka lang nito hinarap si Mr. Da Costa habang suot pa rin ng itim na shades. Narinig ko na binibigyan mo ng perwisyo ang asawa ko, Mr. Da Costa. Mind telling me what the problem is? Inalis itong suot na shades at pinatong sa ulo sa kamahinang napatawa pero puno ng talim ang mata nito habang nakatingin kay Mr. Da Costa. Uulitin ko, anong ginawa sa'yo ng asawa at anak ko para hadlangan ang dinaraanan nila? Habang nagsasalita si Vincent ay lalong namumutla mukha ni Mr. Da Costa. Mr. Alcaraz, asawa mo? Nautal na ani nito at hindi pa magawang tapusin ko anong sasabihin. Nilingon naman siya ni Vincent. Get in the car and don't let the kids see the blood. Go! Alam ni Calista na kaya ni Vincent na harapin si Mr. Da Costa. Kaya tahimik niyang sinunod ang lalaki at bumalik sa kotse saka inactivate ang tinted na salamin ng sasakyan para tulad ng sinabi ni Vincent ay hindi makita ng mga bata kung ano man ang gagawin nito. Soundproof and bulletproof ang sasakyan at kahit na nagkakagulo man sa labas ay walang naririnig at nakikitang mga bata. Ikinatuwa naman ni Calista. Ayaw niyang may nakikitang bayolenteng ang mga anak niya kahit pa silang mga magulang ay parehong bayolente pagdating sa kalaban. Ilang minuto lang ang nakalipas at pumasok na sa sasakyan nila si Vincent na labis namang kinatuwa ng apat. Hindi na bumalik si Vincent sa opisina at pagkahatid nito sa apat ay umalis naman silang dalawa. Dahil may isosorpresa daw kay Calistang lalaki. Saan mo na naman ako dadalhin at kailangan pa nating iwan ng mga bata? Maya may tanong ni Calista habang nasa biyahe sila. Ngumiti si Vincent at kahit nakatagilid ang mukha nito sa kanya. Dahil sa pagmamaneho ito'y kita pa rin niyang taglay nitong kagapuhan. It wouldn't be a surprise if I told you, isn't it? Tss. Nangingiting na paismis si Calista at hinayaan na lang na magmaneho si Vincent. Hanggang sa makarating sila sa isang exclusive condominium na pawang mayayaman lamang ang nakatira. Matapos na mag-park sa basement ay dumiretso sila sa pinakamataas na level ng building. At doon ipinakita sa kanya ni Vincent ng isang fully furnished, exclusive penthouse. Pero kahit na anong tingin niya, hindi niya maisip na para sa isang pamilyang may 4 na anak ang penthouse na ito. What is this? Nilingon niya si Vincent upang tanungin pero bigla siyang sinandal sa likod ng pinto at nilamukos ng halik. Bago hinihingal na kumawala pero hindi nito nila yung labis sa kanya. This is my surprise for you. Our own playground. We can do whatever we want here. Without our kids disturbing us. Hindi lang yan, nandyan din ang paborito mong. Nilapit itong labis sa kanyang tenga at may binulong. Posas, para sa iyong parusa. Naginit ang pisngi ni Calista sa narinig at maras na nilingon si Vincent. What are you talking about? Mahinang tumawa na puno ng nakakaloko si Vincent at muling nagsalita. Hindi ka naniniwala? Do you want to try it?